Para ma-clear ang baga mo sa pag-x-ray, uminom ka muna ng sterilized milk. O, yan yung karamihan na naririnig nyo, hindi ba? Aminin mo sa mga nagme-medical dito, hindi ba? Narinig mo na yan. Oy pre, mare. Inom ka muna ng sterilized milk kasi x-ray mo. Pampalinaw ng baga. Totoo nga ba yan, Cabs? Ito lang point of view kasi dalawang tumawag nito sa akin. Basahin nyo din to. Ang dami nagme-message ng ganito, Cabs. Ayan. Sa paniniwala nila na nakaka-clear ng baga ang sterilized milk, marami po ang gumagawa. Marami po ang naniniwala. Sige nga, Cabs, pag inom ko ng sterilized milk, saan pumunta? Binabaybay lang yan ang ating digestive tract. Esophagus mo, stomach mo, pupunta niyan sa intestine mo, Cabs, for absorption. Pumunta ba sa baga? So may kinalaman ba ang sterilized milk? Sinabi pa Alpine. Para sa baga mo na maging klaro. Eto, Cabs, kung keen observer ka dyan sa x-ray mo, okay, alam nyo ba, ito based on my experience. At saka sa pagkakaalam ko sa radiation, ang x-ray kabayan sa to lang, pansin nyo ba yan? Film. Bakit yung baga maitim? Ganyan. Klarong-klarong maitim. Tapos sasabihin sa'yo ng pulmonologist mo, o iha, iho, congratulations, clear ang iyong lungs. Pero napansin nyo ba kapag yung nakikita kayo ng may puti-puti, fuzzy? Yan, ganyan. O iha, ang dami mga sipon ha, ang dami mga mucus dyan. O, re-resetahan ka ng gamot para mawala yung mga mucus na yan. Kaya, Cabs, huwag kayong magpa-x-ray kapag kayo nilalagnat, iniubo, sinisipon, mga ganyan. Doon sa x-ray na yan, nakita nyo yung mga buto, yung mga laman, namumuti. Ganito explanation dyan, Cabs. Pagdating kasi sa ano ng radiation sa x-ray, kapag ang radiation dumadaan sa medyo magaan, okay, mabilis lang, walang hindi siya natatrap. Pag dumadaan lang yan, itim talaga yan, Cabs. Kaya yung baga mo kapag clear, puro hangin ang laman, walang dinadaanan, itim. Pero tingnan nyo, for example, yung mga buto dyan sa clavicle nyo, di ba? Pansin na pansin yan. Hanggang ganyan. Yung ribs, ganyan. Puro puti. Dahil yung radiation, Cabs, kapag meron siyang hindrance o medyo nahirapan siyang lumusot, puti talaga ang picture niyan sa image ng inyong mga x-ray. O, yun ang pagkakalam ko. My dear radiologist, correct me if I'm wrong. Okay? So, kapag yung baga mo may nakitang puti-puti, hindi ba? Tapos sasabihin sa'yo, ay ma'am, uminom ka ng sterilized milk. Tapos nakita, nilagay dun sa conclusion ganyan, diagnosis, fibrosis o Cabs. Hindi natakpan ng sterilized milk. May nakita dyan, PTB. May nakita na. O kaya may nakita dyan, yung pneumocystis, di ba ganyan? Yung mga, correct me if I'm wrong kung yung mga terminologies ko sa ginagamit dyan sa mga nakikitang clinical impressions dyan sa mga x-ray nyo, di ba? Mga plurasitis, yung mga ganun, mga cystitis, mga ganyan, yung mga inflammations na yan, Cabs. Okay? At ito ang mali ng karamihan kabayan kapag kayo nagpa-medical at na-x-ray na kayo ng una dahil sa buwisit ng iba na sinabi ng doktor daw na may problema ka sa baga, ang ginawa, tinapon, sinunog, ganyan. Kasi sa inis nila eh. Cabs, huwag niyong gagawin yan, lalo na kung ikaw nagagamot ka. Kailangan niyang unang x-ray film mo sa susunod na balik mo ng sinasabi ng doktor kung kailan ka babalik. Si Cabs, ganito lang yan. Kung ikaw, for example, nakita mo PTB, dumaan ka na, di ba? Nag-send ka na sa amin doon sa laboratory ng inyong dahak o kaya plema. Confirmatory yan, Cabs, kung ikaw meron kang PTB o may nakita doon sa x-ray mo. Ngayon, bibigyan ka ng gamot. Okay, 6 months ang gamutan yan. 5 yan, Cabs, na gamot, Cabs. Ngayon, pagbalik mo after ng gamutan, yan ang importansya na ngayon yung unang film mo. Bakit? Ikukumpara yan eh. Kasi sa pangalawang film mo, kukumpara yan. Ano ba? Resolving ba yan? Okay? Ano ba yan? Nagkakaroon ba ng clearing? Hindi. Bakit ganito? Minimal lang. Ikukumpara kasi ng pulmonologist yan, Cabs. Okay, yung x-ray nyo. Kaya huwag nyo itatapon lahat ng mga medical files nyo. Lalo na kung meron kayong nire-resolva. Okay, isa na dyan. Gagaya niyan sa x-ray. Pero ang punot dulo kabayan, ito. Sir, ano ba ang magpapaganda
sa kalagayan ng aking baga para clear ang aking lungs. Walang iba, Kabs. Ikaw, huwag ka masyadong magpuyat. Kamusta yung bisyo mo? Oh, diba? Isa din yan na dapat nyo ikonsidera. Paano magiging clear ang iyong lungs kung ikaw may bisyo? Patulog ka ng maayos, gumising ka ng maayos, kumain ka ng maayos, uminom ka ng maayos, mag-exercise ka at gumalaw-galaw ka. Pagpawisan, kailangan, Kabs. Ha? Kung kayo po, alam nyo na parating na ang medical nyo, okay? Alam mo sa sarili mo na magkakaroon ng problema kapag ikaw abuso ka pa rin. Alam mo na nga parating ka na sa medical eh. O hindi lang yan sa x-ray. O pagdating sa laboratory, ayan, mga sugar mo, cholesterol mo, triglyceride, uric acid, creatinine, mga liver. Lahat na yan, Kabs, ako. Hindi ba? Sa medical, pagpunta ng abroad, di ba kahit yung pinatutuwad ka, tinitingnan ko may almoranas ka dyan, Kabs, hindi ba? Lahat ng OFW dumaan dyan, even me, Kabs. Okay? Sa mata, ganyan, o, di ba? Kaya ayusin nyo, Kabs. Kaya nga lagi kong sinasabi dito eh, kaming mga OFW, bago kami umalis, FTW kami, fit to work. Sana naman, pag uwi namin sa bansang Sinilangan, FTW pa rin kami. Yan ang aking gustong palaganapin dito sa channel ko. Nanaway, alagaan nyo ang kalusugan nyo. Diba, napunta na tayo sa advice ni Panot, ito lang ang problema natin. Kung yung sterilized milk ba ay nakaka-clear ng baga. O, nasagot ko yung tanong mo. Kung may sakit ka talaga, Kabs, hindi yan matatakpan ng gatas ang baga mo. Yun lang yun. Wala po yan. Okay? So, shout out po ha sa lahat ng mga OFW kasi karamihan na nagme-message nito sa akin papunta ng ibang bansa. To, Kabs, accept the reality. Tayong mga OFW, pag alis natin sa bansang Sinilangan, pumunta tayo fresh, di ba? Live and kicking, active. Mga late 20s, mga ganyan. 30s, hindi mo namamalayan ng panahon, Kabs. Nakailang kontrata ka na. Diyan na pumapasok yung uuwi ka ng Pilipinas, karamihan at hindi ko naman nilalahat. Nagme-menopause na. Yung iba hindi na nakapag-asawa. Dalagang matanda o dalagang binata, hindi ba? Dalagang binata. Yung iba yan, nakakalbo na. Yung iba namumuti ng buhok, fresh na fresh ka umalis ng Pilipinas. Yung iba, marami nang dinadaing sa katawan. Reality hits dahil sa sobrang dami ng responsibility at dahil sa hirap ng buhay. Totoo yan. Yung sinasabi mo, hindi, mag-isang kontrata lang ako. Marami po ang nabudol dyan, Kabs. Sa mga papunta pa lang. Totoo yan pag ikaw nanonood dito sa vlog ko. Totoo yan. Isang kontrata, ako na nga eh. Unlimited ang kontra ko, Kabs. Yung sinabi ko din yan nung una. Isang kontrata lang, iipon lang ako. Hindi. Yung unang kontrata mo, bayad utang. Pangalawang kontrata mo, medyo isaset mo. Kasi dumadami ang responsibilities mo yan, Kabs. For sure, maintindihan mo yung sinasabi ko. Medyo malayo pa yan kung kailan ka talaga magsiset talaga ng ipon. Lalo na kung ikaw, kumukulot sa puso mo, ikaw ay matulungin. Experience na experience ko. Lalo na kapag ikaw mapagbigay na tao. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, hindi, kaya ako pumunta dito si Monsa para sa pamilya ko. O yan. May nag-message sa'yo. May nag-message sa'yo. O yan. Yung tipong hanggang umabot na sa walang-wala ka, na kaya mo pag ipangutang para lang may maibigay ka sa kanila. Reality hits. Totoo yan. Kahit walang maiwan sa amin ng OFW, uy, totoo yan, Kabs. Kapag nakaluwag-luwag ka na, natulungan mo na yung gusto mo ng tulungan, ayan naman, sarili mo na ang iyong pagfokusan. Kaya ilang kontrata pa yan, Kabs. Shout out po ha sa lahat po ng mga OFW. Uy, alam ko marami nakaranas niyan. Di ba? So, Kabs, totoo lang, pagdating sa sterilized milk, wala pong kinalaman yan para takpan ang sakit ng iyong baga. Okay? So, alagaan nyo pa yung kalusugan nyo, Kabs, ha? Alam mo yan kung ano yung problema dyan. Huwag kang magpapamedical kapag meron kang pinagdadaanan. Kahit sa pagmamahal. Bye-bye.